Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel. This is our reactions po. Today is July 7, 2026. At ito nga is yung second day, no? Second day ng impeachment trial ni VP Sara. So, second day pa lang, start na ng bloodbath, no? And before we start, batiin ko lang ang aking kapatid. Today is his birthday, her birthday. No? Happy birthday to Julian Aurelio. Okay, so start na natin to, ano? Kanina nga, bago magsimula yung ating impeachment trial proceedings, is nagpunta si Sara sa Senado. No? Akala natin is titestigo or tatayo as sa kanyang trial. No? Pero yun pala is magi-speech lang, no? At magpapa-interview lang, small press to. At sinabi niya rito, kanyang famous words before na bloodbath, dinugsungan niya, dinagdagan niya. Sabi niya, bloodbath, I will be bloodied but unbound. So, napakalakas na salita, unbound. So, tatayo, malakas. So, sinabi niya, Vice President Sara Duterte on Tuesday once again referred to her impeachment trial as bloodbath, this time adding the she expect to be bloodied but unbound. No? So, ito ang tingin ko dyan, gintong reaction ko dyan, unbound kasi hindi siya magiging duguan. Magiging duguan yung mga defense lawyer niya. No? Sila kasi yung haharap, sila yung mga proxy, sila yung nandun kasi ayaw naman niya humarap doon sa kanyang sa kanyang impeachment trial, no? Bumisita pero umalis din. Parang Thanos lang na may kinuha tapos umalis. Okay. Okay, no? So, yun nga, nag-start na yung impeachment trial kanina. At nakita natin, no, ang highlights, no. Walang nagawa ang ating mga defense team, no. So, karamihan sa kanilang depensa is puro technicalities ng documents, no. Puro sila, kung hindi Xerox copy, sinasabi nila is hindi original or malabo ang kopya, no. Lagi dinadaan sa ganun, no. At sinasabi pa minsan wala silang kopya, hindi nila alam, hindi nila na-receive at hindi na, ano. Pero ngunit, ganun pa man is walang nangyari, no? I mean, talagang duguan. Unang ano pa lang, unang testigo pa lang, witness pa lang is marami na naipakita, no? Tungkol sa grave threat na pagbabanta ng ating VP Sara sa Pangulo, First Lady at kay Romualdez. Kasama na rito yung sinabi niya na ipapahukay niya ang bangkay ng ating yumaong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon daw niya sa West Philippine Sea. No? Kung maalala nyo, sinabi rin pinaulit pa ni Senator Soto yung sinabi niya tungkol doon. No? Parang pinaringgan si Amy Marcos. Hayag na yan. And makikita rin natin dito, isa sa mga highlights, yung sinabi yung pag-abogado ni ating Senator Judge Alan Peter Cayetano. No? So, expected na yan, talagang gagawa yan ng gagawa eksena kada impeachment trial o impeachment proceeding. Lagi yan may sasabihin. Lagi yan may kukontra. No? Dinadaan din niya dun sa kanyang palagay para hindi niya pinapahalata na nag-abogado siya para kay doon sa defense team o kay Sara. Pero yun yung nakikita natin. No? Hindi may iwasan niya. So, ang issue niya kanina is yung pagpapalabas ng video. Gusto niya, panoorin natin ng 2 hours. No? Ay, ang haba, no? Anong oras matatapos yung impeachment trial. And hindi naman yung buong 2 hours na yon, yun lang ang sinabi ni VP Sara. No? Ang inaano nila ito yung konteksto. But kung titingnan mo naman, yung konteksto is yung pinlay yung 2 minute na video, 2 minutes na video, makikita mo yung konteksto. No? Halos nandun na lahat. No? Halos konti na lang yung makikita mo doon sa iba. So, pwede naman daw siya panoorin, pero I think parang ano na lang nila yon. May mga kanya-kanya silang copy, panoorin na lang nila kung kailan nila gusto. Di ba? Okay, no? So, yun nga, sobrang kakulitan, ating defense team, puro object, mismo si Senator Chis Escudero, siya na rin yung nagtanong. No? Siya na nagtanong para dun sa witness. And after nga, nung ating impeachment trial kanina, first trial kanina, dumulog yung kampo ni VP Sara sa Supreme Court para ipahinto ang impeachment trial. Ang kanilang issue dito ay yung
pagtatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Ang petitioner thus respectfully submit that temporary restraining order or status quo anti-order, ang kanilang final, or other appropriate interim relief is warranted to ensure the impeachment trial proceed if it all only under the presiding officer whose authority to preside is not under serious and unresolved constitutional challenge. Para sa kanila, unconstitutional na naman yung sinasabi nila na para sa kanila dapat yung Senate President ang tatayong presiding officer ng impeachment trial. Although makikita naman natin sa Constitution, wala namang sinabi doon na Senate President ang tatayo. Ang sabi lang doon, kapag ang ini-impeach ay ang Presidente, Supreme Court Justice ang tatayo. Pero kapag ordinary or any official officer lang, is hindi naman sinabi na President talaga ang tatayo, yung Senate President. So, eto nga yung balita doon sa pagkakapile ng Torion sa Supreme Court ng pagpapahinto, no? Pagpapahinto ng impeachment trial. Israelito Torion and 8 other lawyers allied with the Dutertes are questioning before the Supreme Court the authority of Senator Chis Escudero to preside over the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. In their 16-page very urgent manifestation with motion, Torion and the lawyers urged the High Tribunal to issue a temporary restraining order or a status quo ante-order against the impeachment trial of Duterte. The lawyers argue that electing Escudero as presiding officer risks the validity of the proceedings. They point out that the amendment to the rules of procedure on impeachment trials is void. The rules were adopted during a session on June 3, whose 12-member quorum is also being challenged. The group says that the authority of the presiding officer is now placed under grave constitutional doubt. According to the lawyers, only the Senate President can preside over impeachment trials, except when the President is on trial, which shall be presided over by the Chief Justice. The manifestation was filed on Monday, July 6, but made public only on Tuesday, July 7. In the June 3 session, Senator Mig Zubiri introduced Resolution Number 430. It sought to amend Rule 2 of the Rules of Procedure to allow the election of another senator instead of the Senate President to preside over an impeachment trial by a vote of the majority. The chamber adopted the resolution on the same day. According to the manifestation, the change in the rules did not comply with the proper requirements or processes, including the need for a one-day notice rule for any amendment. The lawyers also argued that the changes were adopted by the Senate as a legislative body and not as an impeachment court. They note that if the presiding officer lacks constitutional authority, then every ruling, order, evidentiary action, and procedural determination made under his hand are also considered effective. Duterte is facing trial before the Senate impeachment court over allegations of confidential fund misuse, unexplained wealth, bribery, and death threats to the president. Okay, no? So, yun. Hindi lang pala yung isa, yung presiding officer dapat daw ay Senate President. Ang isa pa nilang issue dito is yung pagkakabago sa rules, no? Kasi ginawa daw yung rules under Senate session, hindi sa impeachment court, no? Malalaman natin kung sasagot ang Supreme Court diyan, no? But I think hindi sasagot ang Supreme Court. Hindi sila basta-basta siguro may ngayon ngayon, no? Sa impeachment trial. Tingnan na lang natin, no? But hanggat walang restraining order, walang lumalabas, tuloy-tuloy ang impeachment trial. Tuloy-tuloy ang pagdinig sa kaso. Kaya siguro nila nagawa to kasi nga kinakabahan din talaga sila. No? Duguan. Duguan nga kasi. No, kasi makikita naman natin, magaling din sumagot si Chis Escudero. No? At alam din naman niya kung paano pahintuin or i-correct yung mga dapat i-correct no, sa mga proceedings. Nakikita natin kapag yung kabilang side prosecution ay may mga sablay, inaano niya, no? Talagang na kahandle naman niya. Ganun din sa kabila, lalo na sa kabila pala, sa defense team, na panay object, na-handle din niya. Kitang-kita naman, siya na yung nagtanong para dun sa isa. No? At, bukod pa doon, inano din niya, no? Sinabihan din niya yung mga kapwa niya, Senator Judge, no? Kagaya ng sinabi ni Risa Hontiveros na parang closing remarks na, parang nag-ano na siya, na hihingi na ng
sagot kung dapat ba convict o hindi. No? Parang ganun yung kanyang pinapalabas ni Risa. Pero na-correct naman. No? At nagdepensa na naman din si Risa rito. Dumepensa rin naman si Risa. So, yep, yun nga. Abangan natin yung second witness ng NBI official na haharap sa impeachment trial. Abangan natin next impeachment trial. So, hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you very much po. Kita-kita ulit tayo. Thank you.